Kasi kung titingnan ko yung statement po ninyo, ay kung wala nang ibang nakakalam kung saan napunta yung pondo, ay dadalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Ni VP at saka ni STO. So yan mga kabanat, yung birada ni Akop. Kasi ayon sa kanya, yung ito kasing mga pinatawag nilang resource person mga kabanat, wala silang nakitang kumbaga yung speculation ng mga congressman, parang hindi sinusuportahan ng mga resource person na pinatawag nila. 'Di ba? Kasi kung basihan mo yung COA, walang problema sa COA eh. Sa mga sinasubmit na papers ng DepEd nga lang, itong mga congressman ay talagang naghahanap kasi ng kumbaga talagang kung titingnan mo, no, kung talagang titingnan mo, makikita mo naman talaga na iniisa-isa nila. Sabi nga ni Akop marami daw kumbaga yung pera na sa confidential ay hindi ko daw nagamit ng tama. May conclusion pa siya na either daw binulsa o hindi ginamit sa tama itong confidential fund. Yun naman napakinggan. So ito, panoorin niyo pa itong karugtong na sinasabi niya. I proceed with my interpellation proper. Attorney Pua. Yes, yeah. sir. Yeah, Mr. Chair. Would it be correct that you stated in the previous hearing na only the Vice President and the SDO know where the confidential funds went? Based on the documents, Your Honor, I would assume so. Did you state that? What I was asked, Mr. Chair, I was asked, Your Honor, I think by Representative Castro, if I knew anything about it. And I said na sa totoo, wala po talaga akong kinalaman sa management or operation ng confidential funds. So if I remember correctly, and the transcripts would probably bear me out, tinanong niya, kung hindi ikaw sino? So I said, I would assume the signatories, Your Honor, of the certifications and of the other documents. And she asked me who, so I said the SDO and probably the head of agency. So yung sagot. Pakinggan niyo mabuti itong mga birada ni Akop mga kabanat. Pakinggan niyo mabuti. At pag ano mo yung sa mga sagot nitong itong ng COA, ng DepEd, talagang pakinggan niyo mabuti. Sagot po ninyo, it's a presumption. Well, Your Honor, kasi hindi ko po alam kung saan... Because you answered the question under oath. Yes, Your Honor. And therefore, you stated the name of the Vice President and the Special Disbursing Officer. That they're the only ones who know where the confidential funds went. That is correct, Your Honor. No? That is why I asked based you on the documents, yes. Whether you stated this statement in the last hearing. Yes, Your Honor. But just to clarify, I mentioned that it was based on the documents, Your Honor, because the documents would point that way. Kasi kung titingnan ko yung statement po ninyo, kung wala nang ibang nakakalam kung saan napunta yung pondo, ay dadalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Ni VP at saka ni SDO. Hindi po ba? Your Honor, please, I wasn't... Hindi, yun po yung sagot but ninyo. But I wasn't alluding to that, Your Honor. I wasn't alluding to that, Your Honor, if... Kita nyo yung speculate. Nag-cash advance sila from Land Bank. Tama. Land Bank, nag-cash advance sila doon, dinala sa opisina. Ang makaalam na lang doon ay yung head of office or head of agency at saka yung special disbursing officer. Tama. Di ba ba? At yung special disbursing officer, yun yung mag-allocate
kung saan pupunta yung gagastusin yung pondo. Di po ba? Sagutin niyo ako, COA. Do you agree with me? Yes. Pakisabi sa mic para marinig po lahat. With your permission, Your Honor, yes po, Your Honor. And therefore, kung yung liquidation or clearing process ay hindi totoo at bogus, ibig sabihin, nagamit yung pera sa ibang bagay. Would you agree with me, COA? Okay din yan. Question. Well, based on your statement, Your Honor, and based on which you said that the liquidation or the documents are bogus, so we presume that the funds, no other evidence presented, were illegally disbursed. Hindi po ba kayo kumbinsido sa mga sagot ninyo at saka sa mga katanungan na aking makasama na yung DEPs or documentary evidence of payments or acknowledgement receipts ay puro may diferensya? Di po ba? And therefore, pag yung liquidation instruments, part of your clearing process or liquidation process ay mali-mali na, ay saan napunta yung pera? Tell me. Dalawang bagay lang po. Kasi dami ko na naimbestigan na ganito nung nasa pulis ako saka sa PCINP. Di ba? Either ibinulsa or ginamit sa iba. Either way, mali. Di po ba? Would you agree, COA? If the liquidation po is bogus, kasi hindi naman napunta dun sa totoo Dun sa kung dun bogus. sa clearing instruments na binigay. Di ba? Kung naibulsa, masama, ninakaw mo na di ba? Ngayon, kung ginamit sa iba, technical malversation yun. Would you agree with me, attorney? that is assuming it was not used as confidential expense po. Mali na nga yung clearing instrument sa liquidation process Kasi ang problema, yung mali yung pag-clear at saka pag-liquidate, what is your conclusion? That the funds were not used as confidential. Supposed to be used. As it is supposed to be used. It's supposed to be used. Yes. That is the logical conclusion. Di po ba? Would you agree with me, Madam Attorney? Personal opinion, yes, Mr. Chair. Ha? Personal opinion po, Mr. Chair, yes, I would have to agree. Ewan ko. Pero kasi sa dami na naimbestigahan ko, ganun ang nakikita ko Kayo naman, ang tagal nyo na sa COA, hindi nyo pa rin nakikita yon. Di ba? Kasi if your liquidation or clearing process is wrong, hindi definitely yung kung saan pinuntan yung pera, hindi po dun sa tama. Could you give me an instance na mali yung liquidation process, tama yung pinuntahan ng pera? Pursuant to your guidelines? Yan. Ang problema kasi mga kabanat, parang itong ating mga congressman, hindi naniniwala sa ating COA At hindi sila naniniwala sa mga resource person. In short, itong mga congressman nagkaroon ng sariling investigasyon na hindi na, kumbaga nagsasubmit naman ng papers, itong mga resource person. Tininang nila. Pero, parang daw may nakita sila. Tinatanong kasi sila, yung kaya ako, based daw sa transcript nitong mga dating mga kasama ni BP Sara na sa DepEd, hindi daw sinasabi kung saan ginamit yung pera So, ang binibira nila kasi dito, confidential Confidential talaga ang tinitira. Kasi alam niyo, confidential, hindi naman nakapuli,
May mga confidential kasi, no? Ayon pa sa ano nga, na parang confidential, hindi lahat naka-record. Parang yan ang narinig ko eh. Pero, yan ang problema ni VP Sara ngayon. At maaring itong maging mitya sa kagaya ng pinos natin, itong maging mitya sa pagiging tinatawag na impeachment. Talagang ang kasunod nito mga kabanat, nakikita ko dito, mag-i-endorse ito ng impeachment talaga. At una, siguro magkakasuan muna ito ng plunder laban kay VP Sara. Kasunod dito, magpapile ito ng impeachment laban kay Sara Duterte. Yun ang nakikita natin dito. At iyan talaga yung ano nila dito mga kabanat. Kasi kung talagang concern ka sa pundo ng pera ng taong bayan, sana hindi lang yung Office of the Vice President ang binibira mo, pati sana yung Pangulo. Kasi kung spend lang, di ba, may sinabi nga si VP Sara, may 5 ginawa si President Bongbong Marcos na, no? At hindi lang sana sa Office of the Vice President, Presidente, lahat sana ng ahensya, imbestigahan mo, including yung sarili ng mga congressman na ito. Di ba? Kung talaga yung concern sila sa pera ng taong bayan. Yun ang kasi kung ganun lang, biradang birada, paulit-ulit, naka-10 hearing na, kung may nakita naman pala talaga kayo na mali, no? Hindi naman kayo naniwala sa COA, hindi naman kayo naniwala sa mga resource person na sinasabi, at may sarili naman pala kayong kumbaga, yung sarili nyo talaga, yung pinapaniwalaan nyo, instead na paniwalaan yung resource person, ano pang silbi ng pinapatawag nyo itong mga taong ito, hindi nyo naman pala pinapakinggan. Anong silbi niyan? Kung mayroon man pala kayong conclusion na ibinulsa ni Sara Duterte itong pera nung panahon mga siya nanungkulan dyan, bakit di na lang kayo mag-file ng impeachment o di kaya kasuhan nyo? Inaksayan nyo lang paano ng tao. Hindi naman kayo naniwala Napilit nyo naman palang explain ng COA, explain ng mga kasamahan ni VP Sara, hindi nyo naman i-honor. So, anong purpose? Tapusin na yan. Dapat tapusin na yan at mag-file na ng ano bang gusto nyo. No? Gawin, kasuhan nyo ng kung nakita nyo naman talaga may pagkasala, nakita nyo naman talaga na binulsa ni VP Sara yung pera, ikasuhan nyo at doon na siya magpapaliwanag sa korte. Kung mapatunayan ng korte na siya nagkakasala, hindi makulong. Di ba? Di yung naka-10 hearing na, alam nyo, magastos ng malaking halaga itong mga congressman ito sa ginawang hearing. Di ba? Taong bayan yan, hindi pera ng congressman yan. Pera ng taong bayan, taxpayer, pera ng taong bayan. Instead na yan, magamit pa sa kinakaukulan, maraming problema sa ating bansa. Ito yung pinupokus nila na, di ba? Napakaraming problema sa bansa. Yung mga flood dyan, baha. Di naman, kunting ulan, baha. Bakit di nyo ihiring yung ginastos ng flood control project? Dapat nagkaroon din yan na isisingit din ng Quadcom yan. Diyan natin makita kung gaano ka hindi bias ito. Hindi yung nakapokus na kay VP Sara. Hala, VP Sara, hanggang kailan ito? Mga kabanat, hanggang kailan itong ginawang hearing? Kung hindi ko may nakita kayong pagkakamali, kasalanan ni COA, kasalanan ni Sara, kasuhan na. O i-impeach nyo na. Hindi yung ginagawa nyo ito haba-haba, tapos maya wala rin ba patunguhan ito, kumbaga, nagtatapon tayo ng pera, taong bayan mga kabanat.